Sa kabila ng lahat, nananatili ng masaya. Ngiti sa iyong mukha, buhay ko'y kumpleto na. Kahit sino man, ang kwento mo'y mahalaga. Hatid namin lagi saya, saan magdamong ka ba? Magkasama sa isa't pagina. Ikaw na ang umita, sumigaw. Umiyak, tumawa, mananampalataya. Hanggang sa napunta, tuloy-tuloy ang siya. Pare-pare, kuya, pare, inabas ang ilas mo. Ang kwento mo, ang kwento ko, i-ediyan. Magbigay ng pag-asasahan. Tulad sa disaya, dahil tingin na. Good evening, welcome. This is your show. This is your life. AGB, Anything Goes Topic, Season 6, Episode 95. And today is November 29, 2024. And it's another Friday. Yeah. Ang galing tala. Pero hindi ka magaling. Dalawa lang tayo, nagkakalat ka pa. Well, magandang gabi po muli sa inyo. Magandang gabi rin sa inyo. Nasa ibang studio tayo. Oo nga. Talagang Christmas na. Meron tayong bisita. Yeah! Santa Claus. Si Santa nga pala ay isa sa mga simbolo ng Pasko. Simbolo ng Pasko. Yan ang pag-uusapan natin. Saan ba nag-originate? Saan nagsimula? Yan yun. Okay. So, wala siya, Jay. Christmas party. Christmas party niya dahil. Tapos ito, kailan bang Christmas party natin? 25 na mismo. Oh, 25. May problema kasi tayo eh. Sana walang healing no. Ang problema, ang January 1, ano pa rin, Miyerkules pa. Ganun din. So, magkakaroon tayo ng problema kasi ang mga pasyente, mamimili na lang dyan. Eh kung parehong wala, so hahaba yung base sa experience natin, hindi po pwede yung ganun katagal. So, lalo na yung mga pasyente na kinakailangan ng continuous healing. Nagkaka-problema yun. Okay, Direk? Okay? Okay yung mic natin. Okay. Ano lang? Yung electric fan. Palayo mo na lang. Lipat mo na lang yung electric fan doon sa malayo. Kasi nga maingay. Ilipat mo doon. Doon sa likod. Ganyan. Ganyan po talaga live show. Yan. Well, nakikita nyo po, napakaganda ng dekorasyon natin ngayon. Paskong-Pasko na. Courtesy of senior mismo. At si Direk po yung may, pakana dyan. Hindi ka naman tumulong. Pagod kami. Baka kasi magulo. Lalo kung tutulog pa kami. Napakaganda po. Talaga. Sandali lang namin ginawa yan. So, ano pang masasabi mo? Wala, sa panahon ngayon, senyor, nalalapit ang Pasko. Today is Friday. Wala ka nang maririnig na balita. Mapapanood na balita, kundi yung tungkol sa nangyayari ngayon sa ating problema natin internal, no? Politika. Sa tabi mo na yun. Yun na nga eh. Ano na yun? Hindi natin tuloy malaman kung ano na nangyayari. Lalong gumugulo. Kasi ang politika po, sariling interest yan ng mga politiko. So, ang interest ng mga yan, pag yung interest nila ay nasagasaan, yan mga nagagalit. Ayan yun na lang sila. Diba? Hindi yung kapakanan palagi ng mamamayan ng Correct. Ayan mo na yan. Pero once, matatapa ang politiko dahil kahit hindi ako i-on mo nga yan, i-on mo nga. Kanina maganda pa yan eh. Ngayon, live na tayo, hindi nyo ino-on. On nyo. Makikita mo sa on niya. Kita ba kita? Ganda yan eh. Yan. Ikaw eksena sa Sandio. Kita ba kita? Ayan.
Akit bahay. Hindi na pa akit niyan akit eh. Kung kailan po na eh. Wala, gumagalaw yung bakal. Napapagalaw niya yung bakal. Nauuga niya. Mukhang malakas sa baterya direct. Oh no! Sana po yung ibang mga parents po dyan, no? Kahit naman lang eh, sabi na natin, yung iba naniniwala kay Santa Claus, yung iba naman ay hindi. Bigyan naman po natin ng saya yung ating mga anak, ating mga apo. Eh, maglagay po tayo ng medyas sa ilalim ng ating mga Christmas tree kung meron po tayo. Ang maganda yung Oo. yung medyas na hindi laba. Ako naniniwala ako sa Santa Claus eh. Naglalagay ako medyas, may mga laruan eh. Hindi ko talaga makalimutan yan. Though alam ko na kung sino naglalagay, pero maglalagay nga ako medyas this year. Malay mo may maglagay. Ako ang unang-unang gift na ibinigay sa akin niya, no? Sa ilalim din ng Christmas tree, chessboard. Nino. Pero alam ko na pero mother ko ang nag-ano dyan, alam ko na gano'n. Alam niya noon, madalas ako nanonood ng mga naglalaro ng mga chess, hindi nga lang ako maka-afford makabili. So yun ang naging Christmas gift niya sa akin. Gumaling ka naman mag-chess. Natuto naman. Naging grandmaster ka ba? Hindi. Hindi naman. At least natuto. Parang maingay ito. Pwede mo pakipatay. Pakipatay si Santanas. Santanas. Yan po si Santi, ang leader ng Akyat Bahay Band. Okay, so ano pa ba? Parang malungkot pag wala si Anje, no? Kasi kulang matawa eh. Ito kulang sa... Opening pala, patawa ka na eh. So may mga viewers ba tayo? Oh, magandang gabi po sa mga viewers kasi wala po ang kopya, no? So, sa malalapit, good evening po. Sa malalayo, good evening. Sa sobrang layo, good morning. Yung afternoon. Yung iba nga po palang nanonood sa atin, hindi lang taga rito sa Pilipinas sa ngayon. No, yung iba nasa ibang bansa. Meron po nasa Denmark, meron sa China, meron sa somewhere in the Middle East. Sa Amerika, meron din po. Ganyan po, marami sumusubaybay dito sa ating programang AGT. AGT. Ayan. So ano pa? Pwede kayo magtanong, no? Magtanong. Pero, isaan na natin. Okay na, direct. Ako ang unang magbabato sa inyo ng tanong sa inyo, no? Sige. Bakit ang titulo ng ating programa ngayon ay Ang Gandang Tala? Yan. Kasi yung tala, something to do with Christmas. Okay? Something to do with Christmas. Yung tala sa Tagalog, no? Sa English yan, star, the guiding star, no? Yan mismo. Kaya kung makikita mo, Santa Claus, puro stars, no? So, yan yung sinasabi nga natin na, anong tawag dito? Yung, simbolo ng Pasko. Yan yung simbolo ng Pasko na isa sa buhay natin o pag-uusapan natin sa araw na ito. Kaya ang naka-red eh. Red. Pasko, di ba? Si Santa Claus, red. Yeah. So, At yan ang sinasabi kulay ata din ng Pasko, red. red and green. Red and green. Hindi ka naka-red. Hindi ka naka-green. Dapat na-green ka. Yeah. May tanong sila. May tanong. Ang ganda po ng decorate nyo po. Christmas na po, Joseph. Oh, ito pa lang yung isa, no? Meron pang main studio na mas nakaayos yun. Pero we choose na ito kasi bukas healing day. Pwede sila magpicturan dito. Di ba? 10 pesos lang. Uy! Sa mga gusto mag-picture, 10 pesos. Di ba? Sa inyo, may proyekto ba tayo ngayon ng
itong pagkaganto kasi nalalapit ang Pasko, yung ating grupo, yung center mismo, ay merong proyekto. Sa ngayon ba, ano ang papaplano nating gawain? Try naman natin wala. Subukan natin. Taon-taon na lang meron eh. Parang Hindi, tayo joke lang sanay po. na ganun eh. Joke lang po. Anyway, matanong ko lang, nasa GC ba tayo? Naka-public ba tayo? Okay? So, kasi di ba nagkaroon ng problema? Okay na tayo. Hindi, kaya nga. Okay tayo. Okay. So, ngayon po, ang proyekto po natin, yung Noche Buena goodies, no? Yung Noche Buena food, no? Talagang magkano tayo, kakalat natin sa abot ng makakaya natin. Kasi yung pang-Christmas na talagang malakihan, nahati dun sa bagyo. Kasi nag-aaway-aaway mga politiko eh. So, tayo na munang sumalo, no? Tayo munang... Kahit konti lang yung natulungan natin compare sa magagawa ng gobyerno. Pero ang gobyerno naman ng pera ay unlimited. No? Kumpara sa atin na limitado. No? Sa abot lang na makakaya natin, sa mga nagtutulong-tulong. So ngayon, sa Pasko, maghahatid rin tayo ng Noche Buena. Tapos, hopefully, yung mga pasyente natin, mabigyan natin. Kung may matitira pa sa kanila, kasi 24 tayo mamimigay. Noche Buena talaga, no? Noche Buena. Kasi yun yung target natin. Napakaganda niya. Actually, may mga nakikita ko na mga pamilya, no, na dumarating ang Noche Buena, tinutulog lang nila. Oo, ginawa na natin yan nung mga previous years, no? Especially nung bago pa, hindi, mga 20 years ago, kasi 26 na tayo. Di ba sa bundok pa nga, nung tulog na sila, tulog na, no? Sinatok natin para mag-Noche Buena, binigyan natin ng regalo. Tapos, ang problema, yung pababa, paspasan tayo. Kasi, kailangan natin mag-Noche Buena sa bahay, no? Ang isang naging problema, sa kalye ako Noche Buena. Ako, umabot naman po ako sa Noche Buena ng 7 minutes to 12. Oo, talagang nasa gitna. Si Senyor, talaga sa kalye na inabot ang Noche Buena noon. Uminto naman ako to pray kasi tradition nyo, pag strike ng 12 midnight, we pray. Tapos bukasan ng regalo. So, ang problema nga, hindi na ako umabot. So, past 12 na ako, mag-1 na, mag-chukwe na kami, bukasan kami regalo. Yun, okay na rin. Kasi, ulitin natin yung pero this time mas maaga. Mga 6 o'clock. Kasi target natin yung mga nagtitinda na arimuhunan, makakuha pa ng kita para may Noche Buena, handa kinabukasan. So, yun yung target natin para umuwi na sila ng maaga at maglasing. Sa mga nagtsatsaga na kumita pa sa last minute para lang meron lang po silang pang Noche Buena. Yan yung gagawin natin. Tapos, the next day, 25, may healing day tayo. Half day lang. No? So, doon na rin yung party nila. Tapos sa hapon, party naman ng volunteer. Siyempre, no, wala tayong magagawa. We have to sacrifice kasi dahil nga pumatak ng 25 at yung 1, alam naman natin same day din yun. Kung pareho natin i-declare na walang healing, magka-problema. Magka-problema. Yan yun. Adadating nga pala, no, Senyor, napag-usapan na rin natin na ito, yung second stage ng ating ABFI Challenge will be held sa coming Sunday na rin mismo. Yung mga membro, yung nasa GC, kayo lang po makakanood kasi po hindi naman pwedeng public po yun. Exclusive po para sa atin yun. Kaya be a member o kaya join us, no? Be active, no? Para po maintindihan po ninyo. Advance Merry Christmas po sa lahat, Gina and Belen. Ano po gagawin nyo sa Pasko para makapagpasaya at maibahagi namin. Ang maibabahagi nyo madali, magpadala kayo. Padala kayo ng anything, di ba? O yan hindi po relief yan. Okay, kung magpapadala kayo ng damit, sana bago. Sapatos, bago. Kasi Pasko eh. Diba? So, kung wala naman, cash kami na po yung bibili. At least, simpleng Noche Buena lang naman po na pwede pa nilang kainin kinabukasan. So, yun po yung target natin. Magtulong-tulong po tayo na pasayahin at gawin tunay na Pasko. Yung mga pamilya na pag dumarating po ang Noche Buena, itinutulog lang po nila. Yung pong katwiran nila eh. Wala naman sila pang Noche Buena, itutulog na lang daw nila. Oo nga. Nakakalungkot yun.
Tapos tayo, dami nating handa. Marami kami handa kasi may contest ako may pa-contest ako na pasarapan ng luto. Wow. Ang judges, siyempre, yung mga bisita, yung tao, kung sino yung unang mauubos. Palagi na lang yung akin yung unang mauubos. Kasi masarap ako magluto. Imbitado kayo, kung makakarating. Ang imbitado lang po si Gina, yung mga taga-malalayo. Yung mga taga-malalapit, hindi ko imbitado, wala isang buhay niyo. Hindi, pero this Pasko, no, sa tingin ko lang, it will be simple, pero masaya. Yan yun. Kasi nga may mga tinulungan tayo at may tinutulungan tayo. Yan yun. Gawin po natin masaya yung Pasko natin ngayon, despite the fact na medyo may kaguluhan po yung ating bansa. Wala nang gulo. Kalimutan basta tayo maging masaya sa Pasko. Focus kayo sa positibo. Sila lang yung magulo. Walang gulo. Okay. So, nakatawa na lang ako sa mga yan. Okay. So, punta na tayo sa ating yung Pasko, no, actually, hindi po yan talaga yung kapanganakan ni Kristo. Yan yung talagang katotohanan po. Pagan celebration po yan na pwede natin backtrack, winter solstice, no? So, yan po yan, no? Galing rin po sa Roman, po yan, na sineselebrate po yung Sun God. Sun God, no? So, kaya lang, siyempre, regaluhan yan. So, naisip, no, na yun na yung gamitin na selebrasyon ng Pasko. Okay, may problema ba doon? Yan. Yung Catholic Church ng Rome, no, nag-celebrate yan ng unang-unang Pasko, no, 336 CE. Yan. So, yun yun. Pinalitan nila, o inadapt nila, gano'n nakatagal yun? Tagal na nun. So, yun po yun, no? Pero sinasabi nga nila, yun yung pinakamaganda. Actually, totoo naman po, hindi po yan yung talagang kapanganakan ni Kristo. Pero, may pero ako. Hindi naman masama mag-celebrate, di ba? Yung Immaculate Conception nga ngayon, inusog nila. From December 8, December 9. So, doon ako nauusog pala. Hindi, yung pagbubuntis. Anyway, iba kasi yung kalendaryo gamit noong unang panahon. So, itatandaan po natin, the calendar that was used during the kapanganakan ni Kristo is different from calendar na gamit natin. Okay. So, yun po yun. So, yun yung unang tanong. Susunod, yan, saan ang mga nagsimula? Si Santa Claus, no? Si Santa Claus po ay isang bishop, no? Na Saint Nicholas, no? Yan, mabait po yan, mimigay ng regalo yan. Talagang, pero kilala po siya nung nagligtas siya ng 3 batang ibibenta sa prostitusyon. Naglagay siya ng supot ng pera para bayaran yung, kumbaga hindi ko maintindihan yung story kung naibenta na ba yung mga bata para mabayaran. 3 teenager 3 magkakapatid. So, ayun, tinapon niya yung supot ng pera kasi nga, bishop siya So, ibig sabihin, may pera siyang sinasabi o may pera siyang kahit pa paano. So, ayun, binigay niya yung pera niya para ma-save yung 3. Yan. Parang kilubos niya, something like that. Parang siya yung nagbigay ng pera para ibayan. Siguro, may utang siguro yung magulang, prostitution yung So, napakaganda nun. Siya din yung namimigay ng regalo. So, inadapt na yun sa Saint Nicholas. Yung Western, no? Western culture, dun na nagsimula. Yan. Yan yung pinaka, inadapt na si Santa Claus. May istorya kasi, may pelikula. Yan yun. By the way, yung during the time po ng Roman, si Sextus Julius Africanus. Yan. Para po alam niyo po yun, no? 221, yan. Tagal na nun, no? Ngayon, 2025 na tayo. Yan. So, Roman Empire po talaga. Yan po yung pinagmulan. Yan. May mga tanong pa ba? Maganda ba yung natin? So, ano ba? Yung Christmas tree naman, Western din yan. Actually, ang paglagay nila ng Christmas tree,
24 o 23. Sa Pilipinas, iba eh. Oo. September pa lang, una pa nga yung Christmas tree sa Halloween eh. Marinig ko lang yung isang Christmas song, pwede na. Sure, kay September pa lang, may Christmas tree na eh. So, yun yun. Talagang yung mga mall, eh, no? Hinahatak yung mga tao. Commercial na commercial. Pero, alam nyo, kung may pera kayo, hindi na kayo na maaga kasi mahirap din yung Christmas rush. Di ba? So, yun. Halos kami, boundary na ako, tapos lang. So, para hindi masyadong problema. Yeah. So, yun. Ano pa ba? Kaya yung Christmas tree, iba-iba, no? Sa ibang bansa, puno ng mangga. Sa Amerika, maganda yung Christmas tree nila, di ba? Yan yun. Dinidekorasyon. Talagang totoong Christmas tree. Ano yung tree talaga, hindi katulad sa atin, plastic. Pine tree, hindi man pine tree. Pwede pine tree. Yan. Sinishape na lang nila ng Oo. parang. At saka yung unang-unang Christmas tree, kandila ang gamit. Kasi wala pang ano eh, wala pang ilaw, wala pang kuryente. So, kandila. Shape ng kandelabra siguro. Hindi, yung ano, ayos. Wala yung ayos ng Christmas tree. So, nilalagyan, 24. Mainit yun, di puro kandila. So, hanggang isa na lang, tatlo, yun, di ba yung istorya? Yan yun. So, pero lahat ng mga depiction ngayon sa Christmas, sa anything to do with Christmas, gawa na kasi ng pelikula. Mga pelikula ginawa. Pero, alam mo, kahit pelikula, masasabi natin na maganda, uplifting, di ba? Yan yun. Okay? So, evergreen yan. Tree yung gamit nila. Evergreen free. So, tanong pa kayo. Yan. Ginay daw, press tree po ang Christmas tree dito. Binibili nila, 1 week lang po naka-display. Oo nga, 1 week pinuputol talaga. Yan. At saka ano yun, usually, pag una kang bumili, maganda yung nabibili mo. Hanggang wala ka na mabili, wala ka na. Ganun yan, Ginay, di ba? So, yung maganda yung sa'yo. Yung mga unang-una kasi, pilit-pilit talaga muna yun eh. Mm-hmm. Yun na sa huli, kung ano na lang matira. So, ano pa? Christmas Carol naman, Europe naman na nagpasimula niyan. Yung mga French, yan. So, kumakanta sila, nangangaroling sila. Yan yun. So, may dala pa silang candle, mga ngaroling, no? So, kakantahan kayo ng mga kanta, no? Yan yung kadalasan mga bata ang ginagamit para mangaroling as chorus, no? Quiet. So, yan yun. So, karolingin natin sila. Anong gusto mo? Kung sumasama ako niya noon may letter muna kami binibigay doon sa pupuntahan namin ng mga bahay, ganun eh. Ngaroling nga tayo sa kanila. Ano kakantayin natin mga ngaroling tayo? Pili ka. Mga ngaroling tayo sa the word. Ano? Sige. Ano nga? Ano daw? Ha? Yung gawin natin mga sinta natin sila. Sinta natin sila. Sintanas. Sinta ko. Sinta mo. Sinta natin lahat. Ang gulo mo eh, ano ba? Sana ngayong Pasko. Gusto mo, lumayo ka sa akin. So, magjujuwit na tayo. Sige. So, ako muna. Hanggang matapos. Ito po para sa inyo mga ngaroling kami. Ano pa yung lamesa naman? Sunglass causes skin problems. Use glass with SPF 50 and Sorry po. Does your child have an inheritance? Sorry. Ayan. Parang matamlay tayo, no? Wala kasi si Henry. So, mga ngaroling po kami sa inyo, ha? Caroline. Caroline ba yan? Caroline. Si Carol. Oh, Carol. So, Tagalog na.
wala ka pa, hanggang kailan kaya ako maghihintay sa'yo? Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap ang pag-ibig ko. At kahit wala ka na, nangangarap ang umaasa pa rin. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Merry Christmas! Merry Christmas po sa inyo! Lagay naman, ang araw din tayo eh. Baka naman. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa iyo? Bakit pa naman kailangan lumisan pa? Ang daming mga tula ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap ang pag-ibig ko. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap ang pag-ibig ko. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas po! Sarap kumanta ng pamasko. Ay, oo naman. English naman. Mhm. Kasi konti lang naman yung trivia ng Pasko. Halos alam nyo na naman natin. Yan po yun. Yeah. Sige, kata mo. At dito po sa kinakanta namin ito ngayon, para po sa inyo, wala pong practice ito. Ay, oo, hindi namin practice. Pero bigay buhay, bigay puso po yung pag-awit namin sa inyo. Bigay buhay? Bakit? Mamatay ba tayo? Bigay puso kasi. Mamatay ba tayo? Para mapasaya po namin kayo. Bakit sentimental pag Pasko? Puso kasi pinaiiral pagka Pasko, senyor eh. Pag-ibig kasi. Ganun ba yun? Pagka-pag-ibig, very sentimental ang ano niya. Ganon? Ganon? Yun ang ano ko dyan. Pagkaka-intindi ko. Sige, ito naman. Join pa rin tayo. Bigo puno. Bigo puno. Ano daw yun? Pasko na po, Ninong Senior at Ninong Tatay. Joseph.
come true. And on Christmas morning, and my mind's captains filled with you. Sweetheart, Sorry ha, ikupuno ko eh. Wala ako kasi kaya ibigay sa'yo. Kundi Christmas card. Hindi ko puno. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kesa sa Christmas card. Pero meron akong regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. You know that I love you very much. on Christmas morning, and my mind stuck in street with you. Thank you! Thank you! Maraming salamat po. Rigo po. Nakapunta na po ako. Senyor, nakapunta po ako sa sinulat Silent Night sa Europe. Nabanggit po kasi Europe, naalala ko po. Europe na. Sinulat. Silent. Katayan natin Silent Night. Oh, pwede. Silent Night, di wala tayong kanta. Silent Night. Ano ba yun? Habang nagtatanong kayo ng ano. Ito pong mga kanta, napakaganda, daling bahagi na po ng ating buhay at dumarating ang Pasko. Kaya malaman, lahat, at almost lahat tayo, alam na po yung mga kanta ito. Oo nga, parang walang bagong kanta, no? Di ba? Kaya ang tawag dito, na-attach tayo ng gusto sa mga kanta dito. Piano kaya? Tirahin kaya natin. Piano. Salamat. Purong gata ng Diba? koko naman. Sige. Tirahin natin. Silent Night. Wala tayong practice, di ba? Wala. Kaya natin yan. Siyempre. Silent Night daw, sabi ni Brenda. Brenda, para sa ito. Holy night.
Diyan nagsimula. Silent night, dumating yung tatlong mago. Kaya po, Pasko, uso ang nagre-regalo. Ayun. Ano nga yung regalo ng tatlong hari? Frankincense, Yan. myrrh, Yan. at gold, I think. So, sino yung tatlong hari? Si Gomez, Burgos, Merry Christmas po. Press sila yun. Tinatawag. Gomez, Burgos. Sino yung tatlong hari? Si Melchor, Melchor, and Baltasar. Sila yan. Haring Mago. Haring Mago. Pero hindi yan Christmas talaga sila nagregalo. Kasi it takes a year, no? During the journey, dumaan pa sila kay King Herod, di ba? Na sila yung pinahanap niya para papatayin niya yung yung... Kwento nga yun, Tata Bert. Ang natatanda ko lang eh, dahil si King Herod noon, dahil may parang natanggap na ang tawag nito, dream or something na gano'n, na ang may papalit sa kanya na sa paghahari niya na ipapanganak noong mga panahon na iyon. Kaya nagbigay siya ng utos na yung mga bagong panganak within that period ay ipapatay. At kasama po si Jesus Christ noon na ika na ipapatay. Ang isa sa napag-utusan on the way para habang sinusundan nila yung tala, nakita na sila ni King Herod sa plenda. So, hindi, dumaan talaga sila kay Herod kasi hindi pwedeng hindi ka magbibigay galang. At paghihari naman sila. So, kailangan nila magpalipas ng sandali, gutom at pagod. So, yun yung kaya dumaan sila kay Herod. No? So, kaya lang si Herod, hinahanap niya talaga yung bata na ikinanganak para siya patayin. Direct, siguro yung mga star mo dapat itahi. Okay? So, yun yun. So, kaya may mga regalo tayo. So, sa pagre-regalo po natin, no, kahit isa lang, no, sa isang inaanak niyo mahirap o sa isang batang mahirap, regalo niyo ng iPhone 16. Isa nga lang. Ay. Kasi regalo mo na iPhone 16, yung anak ng mayaman, meron na sila. So, regalo mo yung isang batang mahirap na iPhone 16. Di ba? Madali regaluhan yung mga batang inaanak ninyo na ang magulang ay mahirap. Pera lang nga, di ba? So, yun yun. So, sabi ko nga, turuan ko kayo. Tanong nyo kung sino may birthday. Pag tinanong, si Jesus ba pangalan mo? Pag kita regaluhan. Yeah. Pero hindi. Tradisyon po yun. Masaya po eh. Ako, I still remember nung kabataan ko. Talagang isa yan sa masaya. Masaya ako pag Pasko. Kasi may mga regalo. Talaga yung antinini ko, yung naniniintay kong regalo. Talagang napakaganda ng mga regalo. At ako talaga nire-regalo ng the best. Paborito ako nun. Natatandaan pa ngayon, senyor, yung pangalan ng mga ninong mo, Nina? Hindi ko nakita yung ninong ko. Yung si Ninong Albir, no? Yung Ninong Albir ang tawag ko kasi ano yun, tatay ni Mon Albir. Yun yun. So, kaya kinakapatid ko si Mon Albir, yung artista. Artista. So, yun yun. Kaya naging contemporary kami ng mga yun. Parang halos magkatulog din naman pangalan ng ninong ko. Ninong Abling. So, anong regalo sa'yo? Ako, tanda ko, yellow polo shirt. No, mas madalas na perang regalo sa... Pera na rin ng uso. Ako, tanda ko. Yung yellow. Sapatos! Na-regalo mo kami sapatos. Magkabila. Sapatos ka pala. Sapatos, yan. So, ayun, yun po yung mga trivia, no? Kayo, ano mga magaganda ninyo natanggap na regalo? Yan. Si May, nagulangan ako sa mga magkakapatid eh. Magaling humingi ng regalo, kasang hiningi eh. Pasko kasang hiningi. Talagang ibang klaseng bata yun. Bata pa lang. Pati amang sinasabi eh. Oo. Hindi kasi gusto kong
ako, pag akong magre-regaluhan nyo, sinasabi ko rin para yung hindi na yung re-regalo nyo, hindi yung gusto ko, maganda yung gusto ko, di ba? So, ganun din naman yung mga re-regalo ko, ano gusto niya? Hindi yung gusto ko. Noong araw, madali eh. Diba? Vortex 5 ang uso, o single C, yung mga ganyan. So, remote control, di ba? Lahat, puro ganun. Ngayon, ang hirap eh. Wala pa eh, Barbie doll. Parang nag-uubos pa ng mga stock nila ng pandemya. Yan yun eh. So, ano pa ba? Yung puto bumbong at saka bibingka, no? Saan ba nagsimula yan? Spanish time pa po yan, no? During time po ng Spanish, pinauso po ng Spanish yung simpang gabi. Simpang gabi. Okay. So, ang totoong istorya niya, puto bumbong at saka bibingka. After simpang gabi, heavy breakfast ang inaano ng mga magsasaka. Pero sa mga tindahan, sa mga simbahan, hindi puto bumbong pa, kundi bicho. Ano? Bicho. Ano yung mga inche? Yung tita inche. Yung butche. Sorry, butche. Mga pagkain inche. Okay. So, ang nangyari, after nung Amerikano, tumating na yung mga Amerikano, wala na yung ano, doon na pumasok yung puto bumbong. Which is hindi naman original sa atin, no? May kapareho niyan sa Indonesia. Yan. Bakit tinatawag na simbang gabi? Eh, madaling araw naman ang pagsisimbang ginagawa ng mga Pilipino. Ayan yung bubuhayin ko yung mga nag-evento niyan. Kuhukayin natin, ha? Gulo mo eh. Okay. Magsimbang gabi po ba uli sa online? Opo, pagpapalain po ng Diyos. Pagbibigyan po tayo ng pagkakataon, simbang gabi po. Kailan po nagsimula ang simbang gabi at saan nagsimula? Panahon po ng Kastila. Yan, kasi po sila po yung nag-introduce ng anong tawag dito, ng Kristyanismo sa Pilipinas. So, obligado po lahat nun magsimba. Parang yung ginagawa po ng Iglesia ni Cristo. May attendance eh. So, kaya inano nila na talaga naman may mas palagi ng alas 6. No, may mas talaga ng alas 6. Araw-araw. Dati naman yan. Kaya lang sabi nila, no, dahil special, nobina, no? Kaya nga nobina ang tawag eh. At saka sa mga nakakatapos, yun ang nobina, pwedeng mag-wish. Yan, pag nag-wish, yan. So, magkakatotoo daw. Kaya ako, biniwish ko yan eh. Ang maganda yan, simbang gabi, mga kabataan ko. Yung nanay ni Mark, binabang ko yung bitana para pang-gising yan eh. Kasi hindi nagigising yan eh. Sakto. Babatoy kong gano'n, no? Actually, binato ko na yung kakabitaw ko pa lang ng kamay. Biglang nagbukas, so tatay niya. Eh, sapul. Sapul na mo. Takbo ako eh. Eh, malabo mata no. Pero siyempre, alam niya na ako yun. Galit na galit, nag-uumura eh. Yung alam mo yung babato na pwede mo abulin yung bato. Yun. Sapul sa mukha eh. Daw maligtag naman yung bato, pero sapul sa mukha. Ayan. Takbo kami, simbang gabi. Maganda yung simbang gabi, date. Hindi naman date, may mga partner. Pero may kwento ako simbang gabi. Meron akong nakakasabay simbang gabi. Ang ganda niya. Talagang halos magkalapit kami. Hindi ko nakilala yun eh. Basta taon-taon, basta simbang gabi, buo namin yun. Basta nagtitingin ako. Hanggang dumating yung panahon na nag-asawa na ako, nag-asawa na rin siya. Tapos nalipat na ako, tapos magkain simbang gabi. Nagsimba ulit ako doon. Andun pa rin siya sa pwestong yun. May asawa na siya. Kasi nakikita mo, may anak na eh. May asawa na rin ako, may anak ako. Kumbaga, hindi ko man lang nakilala. Hindi ko siya makalimutan. Yan. So hindi ko nakilala, hindi ko na alam ang pangalan. Ano rin ako eh, wala naman ako hilig kasi. Ayan. So bagay, sila lang. Ayan. So, ayun. So ano pa ba? Yun, si Santa Claus nga, napag-usapan na natin. Si Saint Nicholas, no? Isang bishop o kardinal, naka-red siya. So dahil sa pelikula, binago yung istorya. So ginawa siyang sa North Pole nakatira. Doon sila year-round naggagawa ng laruan.
asawa niya si Mrs. Santa. Ayan. Meron siyang magic sleigh, magic na karwahe, na hinihila ng Rudolph, the Red-Nosed Reindeer. Uy, sino pala mga pangalan ng mga reindeer? Ayan. Prancer, Blitzen. Okay, that's the word. Blitzen, Prancer, Cupid. Yun lang yung nakaalam ko. Rudolph pala. Ilan ba yung ano niya? 7. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pala. 9. Si Dasher, Yan, Dasher. Dancer, Prancer, Vixen, si Comet, si Cupid, si Donner, si Blitzen, at si Rudolph hindi naman kasali. Kaya lang nga, talaga nagpumili. Kasi maliit si Rudolph eh. Si Rudolph maliit, no? Kaya hindi siya kasali. So, ang ano lang niya, nung nagpumilit siya kasi yung ilong niya nag-iilaw. Yan. Si Dasher ang pinakamabilis. Yan. So, yun yun. Okay, so yan po yun. Pero istorya pa rin yan. Pero malay nyo. Di ba nga yung mga bagong Santa Claus na naka-jetpack na yung ano, wala nang reindeer. Pero ang ganda, ang cute-cute no? Kasi sa snow, di ba, hininila ng mga either aso o reindeer yung karwahe. Sleigh. Yan yan. Okay? Sige. So, dahil napag-usapan si Rudolph. Rudolph, red, no, pwede. O, di ikaw maghanap. Ako na naman mag-aanap. Ayan. Ano daw yung si Tata Bert, pag nagtahimik ako, natita ka lang. Maganda rin po talaga ito kahit na paminsan-minsan ay umaawit po tayo sa mga ganitong panahon. Totoo po kayo, Ay, sorry. Totoong, pag sinabi ko, pag hindi ako magsalita ka. Tapos, sige. Totoo po kaya lumilipad si Santa Claus pag nagbibigay ng regalo. Sabi ni Gina. Ayon sa istorya ng pelikula, ayun, lumilipad nga daw hindi naman lumilipad, hinihila yung karwahe niya na lumilipad. Parang lumilipad doon yung mga reindeer. Parang yung reindeer ang lumilipad at hinihila. Yan. At sinasabi nasa North Pole daw nakatira si Santa Claus. We don't know. Pero yun ang mga lumalabas sa istorya. Pelikula nga. Naniniwala ka sa Santa Claus? Yes. Parang wala namang lyrics ko eh. Naloko tayo niya to eh. Teka lang po ha. Wala namang lyrics. Itong Rudolph the Red-Nosed Reindeer, isa sa mga Christmas song na laging kinakanta ng mga kabataan, lalo na sa caroling, yan. So, narinig tayo. Sa inyo, bakit po kulay Pasko, green at red? Mamaya ako sagutin. You know Dasher and Dancer, and Prancer and Vixen, Comet and Cupid, and Donner and Blitzen. But do you recall the most famous reindeer of all? The red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it,
hear them say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call his name. They never let poor Rudolph driving and the reindeer game. And then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, did your nose so bright? Won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him, and they shouted I've been clean. Rudolph the red-nosed reindeer, you will have history. Ho, 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 ho! Merry Christmas! Yan. So, hindi siya sinasali sa laro. Kaya, So, bakit green and red, no? Yeah. Actually, ako, ano yan, yung Christmas tree is green, evergreen, no? Tapos si Santa Claus sa red, kaya red, no? Pero sa nakikita ko kasi, yung color combination ng red at saka green, contrast na contrast, no? Lulutang yung red sa green, yung green sa red, no? Combine, no? Tingnan mo to, tingnan mo yung background, di ba? Lutang na lutang. So, masasabi mo talaga na yan yung Christmas spirit, no? It brings joy, yeah. Joy to the world. So, yun po yun. Yan. Brenda, yun ang sagot, no? Yan yun. Kaya, yan yung sagot sa tanong mo, bakit green? Yan. Dito kasi nyo sa lugar nyo, meron pa rin merong mga nagkakaroling nakakapasok, inaalaw nila. Hindi, no? Wala. Pinamasayo lang. Sila Mateo lang. Nakakalikot sila eh. Nakakaikot sila. Pati sa office ko, nagpinang. Natatandaan ko si Sir Silo nung maliit pa, sumasama sa mga caroling na ganyan. Nakabuntot din ako eh, binabantayan ko rin eh. Binabasa ko yun din eh. Color and green are opposite. Each other on color. So, yun din eh. Yun din ang paliwanag. Tama din yung paliwanag ko eh. Christmas tree, yung evergreen, damit ni St. Nicholas red. Yan. So, yun din. Yun din yung ano. Sige, tanong pa po kayo ng trivia. Yan. Trivia natin. Well, ilang araw na lang po. Holiday, no? Ay, sorry. Ilang araw na lang po kung Pasko na. Panatilihin po natin ang pagmamahal sa ating puso. Wow, napakaganda. Yung holiday, holy day talaga yun. Holiday. Holy. Holiday. Ayan. So, yun po yun. Eh, so, karamihan naman kasi alam na natin lahat ng mga about Christmas. No? Ano na lang ba yung mga hindi natin alam? Okay. So, tradition. Ano yung personal family tradition nyo pag Pasko? Ayun, Noche Buena, talagang noon, nagsasama-sama kami talaga ng pamilya. Hindi maaaring wala kami sa oras ng Noche Buena. O, di dapat ngayon gano'n ka rin. Eh, Sumunod ka sa Amerika. So, hindi ganun pa rin. Pinipilit pa rin namin na ika na, sa bahay, nandun kami pag Noche Buena. Kahit na mag-isa lang ako, ilang years na. Nasa bahay ako pag Noche Buena, and I celebrate Christmas, yung Noche Buena na yan. Parang ang hirap naman pag mag-isa ka, no? Ay, kanta ko ng kanta sa inyo, sa totoo na. Ganun? Oo, binubuksan ko yung pinto. Natatawag sa akin yung mga kapit-kwato, yung mga kapitan ko doon eh. Tapos kung saya-saya ko raw eh. Ay, ganun. Kanta ko ng kanta. So, ano pa ba? Yung kami naman, pag 12 midnight nga yun, ano ba una natin ginagawa? Kainan. Bukasan ng gift. Prayer muna, prayer. Tapos kiss, we kiss each other. Tapos we greet, no? Kahit yung kapitbahay. Tapos bukasan ng regalo. O yun, yun pala yun. Bukasan ng regalo. Ayun, malungkot yung mga konti lang yung regalo, no? Tapos, yun na, kakain na tayo. May kwento ko na lang sa inyo, no? Sa Isabela, sa baryo namin. Ang nagtataka ko doon, pag Noche Buena yung mga tao tulog,
nung matira ako ng Isabela ng ilang years din yun, hindi kami pumayag ng misis ko noon. Kako, Malde, magluluto ka, kakain tayo. Sila matulog, bahala sila. Silaan din eh. Ano ng Noche Buena tayo. Silaan din, tulog din daw sa Noche Buena. Pero hindi mo kumain na dahil baga sana eh. Yung salubong kasi yun eh, di ba? Salubong kasi, di ba, parang birthday nga, sinasalubong mo. Then later on, na ano ng mga pamangkin, mga atlet, nakikikain na rin sa amin. Ang sineselebrate nila yung Buena Noche, yung sa New Year. Medianoche, ano? Medianoche. Binalipas daw, Noche Buena. Noche Buena. Medianoche. Gulo mo eh. Hindi, yun ang tawag na. Oo, sige. So ano pa? Pag natapos yung simbang gabi, pwede kayo mag-quiz. May online, kung papalarin tayo, no, may online, tayo, sana magising tayo palagi. Sana si NJ magising. Bubuo nyo naman na Nauubos yung star. Nung maliliit pa po ako, senyor, laging may Hershey chocolate pag Christmas Eve at New Year's Eve po. Isa sa tradisyon namin, Brenda. Nung maliit pa ako, ngayon maliit ka pa rin. Hindi ka naman lumaki. Hershey Brenda. Hershey. Kami talagang any food will do. Any food. Noong araw, hindi pa ako healer, boom na boom kami pagtapos ng ainan. Yung mga part yan, ilibot namin yan, yung payanig sa Pasig, yan. Yung ano yung sa Alabang, ano ba yan? Yan. Tapos Star City na hindi na nawala, yan. So, ubus pera mo dyan. Hanggang paumagahan na yan. Pero ang Pasko, no? Sa totoo lang, ang Pasko, malungkot. Marami tayong iniisip na past. Hindi yung future. Yung past, no? Marami tayong kahilingan. Medyo melodramatic. Medyo maraming yung alam mo yung sa puso mo na gusto mo na mangyari. Pero sa totoo lang po, ang Pasko ay pakikipagkapwa-tao. Diyan po natin may bubuhos lahat-lahat. So, ayun. Ako po, sabi ko nga sa mga magre-regalo, kasi yun na lang, kasi yun din po yung gagamitin ko para magpasaya rin ng mga tao. At minsan kayo pa nga yung sumasaya. Baka pwede isabit yun na rin ako. Kasi na sumabit, ang lumo eh. And yun. So, ang pinakamaganda po, you pray. Yeah. Unang-una. Yan, you pray. Tapusin po ninyo simbang gabi, magsisimula yan ng 16 ng madaling araw, matatapos yan ng 24 ng madaling araw. So, 9 days are 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Yan. So, yun po yun. Tapos pwede na kayo mag-wish. Kaya po novena yun 9 days. So, maganda ba yung ayos natin? Maganda ba natin ang dami? So, ano pa tanong nyo? So, mas maraming tradisyon at pamahiin pag New Year. Kaysa Pasko. So, kaya yung iba, mas sineselebrate yung New Year. Pero ako, mas pareho sineselebrate. Kaya, kumbaga minsan lang isang taong talagang bonggang-bongga, kastusan, kainan. Pero this year, 25, hindi ko nga alam kung paano kakainin ng daming tao. Hindi ko nga alam. Yan yun. Paano naman sineselebrate nila? Or may equivalent celebration ba ng Pasko din sa ibang mga... Hindi ko nasasabi sa ibang bansa. Parang bukasan lang ng gift, tapos kainan, tapos wala na. Balik na sa trabaho, balik na sa ano. Parang ganun lang. Si Ginay, tanongin natin, no? Si Ginay kasi andyan ngayon eh. How do you celebrate yung Pasko? Diyan sa Denmark. Sa Denmark. Yung mga kapatid kong set, both nasa abroad, sineselebrate nila parang Pilipinas. Kasi ginawa kong, ako kasi ang promotor eh, na talagang dapat gising.
So, nagsasama-sama sila. Siyempre, kung sino yung madaming pera, sama-sama sila doon. Hindi ka nabibili ng handa, makikikain ka na lang. Diba? And, May masasabi ka ba sa inyo na may kwento ka ba sa inyo na pinakamalungkot ng Pasko? oo, meron. Pero, lulungkot lang tayo. Lulungkot lang tayo. Masaya na dapat ang Pasko. Kami po, pinapasya ng tita ko pag Pasko. Mamamasyal po kami sa Luneta. Ay, oo, nung bata ako, ganyan. Luneta talaga ang puntahan. Picturean talaga doon, black and white pa, no? Doon sa fountain, no? San Agustin Church. So, sige, bakit po mas solemn ang Pasko kaysa New Year? O, kasi may putukan, eh. Yan. Dapat mas masaya tayo kasi birthday ni Jesus. Supposedly, yes. Yan. Kaya lang nga po, dahil tumataas po yung emosyon, kaya nagiging malungkot. Yan. Kaya nagiging malungkot. Okay. So, ano pa ba? Usually, yan. Tanong mo nga sa akin kung may malungkot. Actually, pag Pasko talaga, hinahatak yan sentimental. Yung mga namatay na, alala mo, yung mga wala na, yung mga nasa abroad. Tulad na bawalan, no, auntie ko, nung nag-abroad sila. Siyempre, wala nang regalo, malungkot na. So, you have to adapt, no, na wala na sila. And, so, magpadala man sila bago magpasko, masaya. Kaya lang iba talaga yung pagpasko na tatanggap, no? Yun, so, gusto nga lang kay Gina, tayo lang natin. Bago tayo mag-ending na yan yun. Ang alam ko sa ibang bansa, ganun lang. Mas masaya nga daw yung Pasko sa Pilipinas. Eh. Oo, marami nagsasabi nga niyan. Tsaka mahaba kasi tayo mag-celebrate ng Pasko. Pero ang pinakamarami, lasing sa Pilipinas. Dinner lang po sila, tapos open ng gate, tapos tulog na po. Yung iba sa resto o bar, yun nga, tama sabi ko. Hindi katulad dito, talagang masaya. No? Yan. Oh, sige. So, anyway, ang huling bilin ko po sa Pasko, kung kaya niyo po mag-nubina, pray. No? Kung hindi man kayo makapagsimba, please pray 9 consecutive days. So, yan po yun. Matutupad pa rin po wish nyo. And it's a time of the year na naniniwala tayo na bubukas ang langit para sa mercy, para sa blessing. Maniwala po tayo doon. And because dahil po birthday ni Jesus, si Maria po, isa sa pinaka-importante doon dahil siya po ang silang kay Jesus. So, kaya bigyan po kayo rin po natin si Maria yan, sa kanyang pagpanganak kay Kristo. Doon din nga po yan yung tunay, pero it's commemorating. No? Pag kinomemorate mo ba, may mali ba? Di ba parang si Fred lang yan eh, di ba? Yung birthday niya, tagal niya sineselebrate ng maling petsa, tapos kuha ng birth certificate, ayaw niya na i-celebrate. Pero kung ako sa kanya, celebrate ko yung pareho. Oo. Di ba? Kasi masaya siya, pag yung mga yung dati sineselebrate niya natin. Kasi ganito yun eh, ganito yun. Lahat tayo, isang araw lang ang birthday natin na sineselebrate. Malas nga yung mga may birthday ng December 25, kasi Pasko at birthday nila, isa lang regalo nila. Okay. So, pero siya, nagkaroon na siya ngayon ng pagkakataon na dalawa yung pwede niya i-celebrate para magsaya. Ayaw, bahala ako sa buhay ko. So, Merry Christmas po sa ating lahat. Solemn nga po, totoo. No? Pero give love on Christmas Day. Not only yung Christmas, kung maaari sa iba, magpatawad, no, sa lahat ng panahon. Kung hindi sa Christmas, magpatawad. Ang higit sa lahat po, no? Higit sa lahat, isipin po natin, si Kristo po ay sakripisyo po ay buhay, si Maria po ay ang kanyang pagkadalaga, sinakripisyo. So, ibig po sabihin, we have to do something para po sa ating kapwa, kung talagang gusto natin maramdaman ang spirit ng Christmas. Para sa akin po, no, Pasko ay pag-ibig. Panatilihin lang po natin ang pag-ibig sa ating puso sa iba. Ganon po yun. Anong pag-ibig sa puso sa iba? Pag-ibig Gulo. natin sa ibang tao, panatilihin po Ayusin natin mo. ang mahal natin sila. Ayusin mo, gulo mo eh. Ito si Tata Bert talaga, pag-ibig sa iba. Okay. Kaya tignan mo, wala nanonood sa atin pag tayo dalawa lang. Para po sa inyo to. Holy
shining, it is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error finding, till He appeared and the soul fell assured. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder's breaks a new and glorious morn. Hold on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night Kanta na natin Silent Night. Laktawan na natin to. Laktawan na natin to. Napakaganda talaga kumanta ng mga Christmas song. Sabayan niyo po kami. Okay. Bukas po, dinding. Yan. Gamutan po bukas. At yung 114th lecture ni Senior, napakaganda po. Kami lecture. Yes. Repeat lecture po naman yung Senior. Ikaw na kaya mag-repeat. This is our last song. Sana po naging masaya kayo. Oh, come, holy faithful, joyful
Thank you po. Good evening. God bless.